Okay? So we have here recto law, okay, which forms part of the civil code, covers installment sales of personal property. So kapag recto law class, personal property, no? Pag yung R, we have here instead na real, personal. Pero pag Maseda law, this is a law that covers sale of immovable, no? Immovable property, okay, on installment basis. Okay, or real property. Sa PD 957 naman, this is Condominium Act. Ngayon class, let us discuss first itong tinatawag nating recto law. So this is sale of movable property in installment basis. This covers Article 1484 to 1486 of the Civil Code. It was added to the Civil Code to prevent abuses in the foreclosure. So ang prevent nito class ay yung foreclosure ng mga sasakyan, okay, yung nireremata, no, movable property, okay, such as when mortgagee creditor foreclosed mortgage property bought them at a low price, then persecuted, okay, the mortgagor debtor to recover the deficiency. So ibig sabihin class, no, kapag ka kasi bumili ka ng, say for example, sasakyan, tapos inutang mo, no, at naka-mortgage yung sasakyan, pag di mo nabayaran, okay, ay hihilain yung sasakyan. Ibig sabihin, ireremata, ifo-foreclose. Okay? Ngayon, pag kulang yung value ng sasakyan kapag ka siya ay binenta sa public auction, okay, dahil naka-mortgage yan, ang nangyayari class ay pwede pang habulin yung deficiency sa'yo. Diba? As the mortgagor debtor. Kaso nga lang, dahil sa recto law, kawawa naman po yung mga, kumbaga, debtor na nag-mortgage ng kanilang movable property, sabi ni recto law. No? At dahil binabayaran naman nila in installment basis. So binibigyan class ng rights o kaya privileges itong mga debtor, yung mga may utang, at proteksyon ng batas. Ano yon? Una, kapag naka-miss ka ng tinatawag nating amortization, it does not automatically grant the creditor the right to foreclose the said mortgage property. Dapat at least 2 installment ang na-miss mo. Pangalawa, kapag binenta na ng creditor mortgagee yung movable property na finorclose, kung anong napagbentahan, yun na po ang ibabayad sa balance ng utang mo. Ibig sabihin, yung deficiency, hindi na niya pwedeng i-recover sa'yo. Yan po ang prevent na abuse dito sa recto law. Pero kung hindi po yan na chattel mortgage, no, yung kumbaga under installment basis, iba pong usapan dyan. Okay, ibang usapan. Sabihin, yung balance or deficiency ay pwede pa ring habulin class ng creditor. Pero kapag ito ay covered ng recto law or sale of movable property on installment basis, kapag deficient po yung pag-foreclose, yung nakolekta ng mortgagee creditor, hanggang doon na lang po ang pwede niyang kolektahin. Sale of movable on installment, what are the remedies? Meron po tayong tinatawag na exact fulfillment or specific performance, cancellation of sale if the buyer failed to pay 2 or more installment, foreclosure on chattel mortgage if the buyer fails to pay 2 or more installment. Itong foreclosure class na ito ay remedy kung yung binili pong property on installment ay naka-subject sa mortgage. O kaya naman merong biniling movable, I should say, property or personal property, tapos merong naka-chattel mortgage dun sa pagbili. Pwede mo siyang i-foreclose. Pero syempre class, kapag hindi makapagbayad ng isang amortization, okay, exact fulfillment muna. Ibig sabihin, specific performance. Okay? O kaya naman yan, SP, performance. Kung sakali man na 2 beses na siyang hindi makapagbayad, hindi mo siya masingil, you can opt for cancellation. O kaya naman, kung meron pong naka-mortgage, pwede mo naman class na i-foreclose yung mortgage. So PCF, remember PCF. Performance,
cancellation, or foreclosure. If the buyer chooses foreclosure, no further action against buyer to recover any unpaid balance. Ibig sabihin, class, hindi po ito pwedeng pagsabay-sabayin. Mamili ka lang kung ano yung kumbaga option mo na i-exercise mo. When the law is applicable, the sale of movable by installment. Pwede kasi yung sale of movable hindi by installment, straight term or payment. So kapag ganyan, recto law will not be applied. Sale on installment, payment by several partial payment in small amount. Ibig sabihin, class, meron pong staggered payment. Hindi pwede po yung down payment muna tapos full payment yung balance. Hindi po magko-cover ng tinatawag nating recto law yan. Okay? So what is the rationale behind? The buyer is lulled into thinking that he could afford because of small amount per installment. At the same time, remedy of abuse of commercial houses. Yung mga nagpapautang, no? Para hindi naman nila abusuhin yung mga consumers or clients. The nature of remedy, alternative and not cumulative. Yeah. Coverage, sale and financing transaction and contract of lease with option to purchase. Kasama po no, yung contract of lease with granting an option to purchase sa lessee. Pinagbabayad siya ng renta, tapos amortization na rin po yun sa kanyang pagbili dun sa property na nirerentahan niya. Action, judicial or extrajudicial. Specific performance, if already chose specific performance, he cannot anymore choose other remedy. So ito class, no? Yan. Kaya nga, ano siya, alternative not cumulative. Pipili ka lang ng isa. Diba? Sa alternative obligation, marami pong pagpipilian. Pero yung pag-deliver mo ng isang prestation, it will suffice. Ganon din dito. Maraming pagpipilian, pero pag pumili ka ng isa, yun na po ang dapat mong action or gawin. Except after choosing, so this is an exception, kunyari pinili mo specific performance, hindi ka pa rin makasingil. It has become impossible for you to collect the balance, then rescind ka. Okay, cancellation na yung isang option or foreclosure. Okay, so again for the remedies, we have the PCF. Okay, failing to pay 2 or more installments agreed, so you can demand that the buyer pay for the said balance or cancel or rescission or foreclosure if in case na merong chattel mortgage na naka-attach. The above mentioned remedies are not alternative and can't be used at all at the same time. Ito dapat hindi not alternative, it is alternative in a sense na pag nakapili ka ng isa, yun na yun. Okay? Hindi na pwedeng palitan except if it is impossible. Yun ang sinasabi ng not alternative. Okay, but yung concept ng alternative as an obligation, yung discussion natin before sa obligation, nakapili ka na ng isa, yun na dapat yung i-deliver mo. Okay, marami pagpipili ang option, alternative, pero pag nakapili ka ng isa, it will suffice. Okay, it cannot be used all at the same time. Hence, hindi siya cumulative. No? Ayan. It is available remedy to both the seller and the buyer. The recto law won't apply to straight sale. Ito po yung sabi ko kanina, no? Where there is down payment and the balance is payable in the future or in future single payment only. The seller can also assign his credit to another person, making that person the new creditor. The recto law also covers leases with option to purchase, as discussed a while ago. If the buyer refuses to surrender the items to the seller, he becomes a perverse buyer mortgagor. Okay? When that happens, the seller can recover expenses and attorney's fees. Okay? So dapat kung ikaw yung buyer at nag-opt siya, no, yung seller mo o kaya naman creditor mo na rescission or cancellation, kailangan isurrender mo yung item. Let's proceed to Maseda law. Okay? Kapag Maseda law naman, class, no? Ito pang real estate or yung tinatawag nating immovable property. Okay? This is also known as Realty Installment Buyers Protection Act, RIBPA. Okay? So this is to protect the buyers ng mga lupa, no, real properties, no? But again, hindi po covered ng Maseda law ang industrial lots, sale of commercial building and lots, and sale of land under CARP law or Comprehensive Agrarian Reform Program.
Okay, so yung mga residential kasama po. Okay, so like recto law, it covers financing of sale of real property, which is why mortgages also come in. Meaning class, meron po tayong tinatawag na real mortgage. Ngayon, anong remedy natin? No? What are the rights granted to the buyer or the remedies? Depende po. Dalawa pong option. Yung buyer ba nagbayad na ng at least 2 years installment? Or yung buyer ba nagbayad ng less than 2 years? Okay, less than. Yan. Kasi kung nagbayad na siya ng at least 2 years, binibigyan po siya ng grace period, okay, which is equivalent to 1 month for every year of installment payment. So kung nagbayad na siya ng 3 years, may 3 months siya na installment payment period or grace period without interest. Ibig sabihin, pag hindi siya nakapagbayad at na-miss niya, no, yung amortization, okay, third year na po, no, at hindi siya nakapagbayad sa isang monthly amortization, bibigyan po siya ng 3 months para bayaran yon without interest. That's the one of the rights granted to buyers under RIPPA, no? Ngayon, this grace period shall be exercised once every 5 years lang. Okay? So para naman hindi every time na nagkakaroon ng balanse or unpaid balances, may grace period lang. Kawawa naman yung seller. Okay? Pero kapag hindi pa nakapagbayad, okay, pwede pong mag-opt ng cancellation. Okay? So magno-notice ka ng cancellation. So kunyari, January hindi nakapagbayad. Meron siyang 3 months, no? February, March, April. So hanggang April siya magbabayad. Okay? Pag hindi pa rin siya nakapagbayad dyan, notice of cancellation na. Okay? At from notice of cancellation, bibigyan mo pa rin siya ng 30 days from the said notice, okay, para magbayad siya. Pero with interest na. So yung dating 3 months or 4 months or 2 months or 5 months, depende po kung ilang years na siya nakapagbayad. Yung period na yon without interest. Pero pag nagbigay na ng notice of cancellation, may 30-day period pa ulit na pwede niyang bayaran yung balance with interest. Okay? However, failure sa pagbayad within that 30-day period ay magkakaroon na po ng cancellation. At ang kagandahan po dito sa RIPPA, hindi po mafo-forfeit lahat ng mga ibinayad mo. Ibig sabihin, meron kang tatanggaping cash surrender value, which is equivalent to 50% of what you have paid, okay, plus 5% for every year exceeding 5th year. So kung nyari nagbayad ka na ng 4 years, 50% lang na ibinayad mo. Okay? Kung nagbayad ka na ng 5 years, 50% lang ibinayad mo. Pag lumagpas ka sa 5 years, 50 plus 5, 55 per year after 5th year. Kung 7 years, 60. Kung 8 year, 65. Ganun po. Not to exceed 90% of payments made. So in short class, kapag at least 2 years at hindi mo nababayaran talaga, may babalik sa yung cash surrender value. Pero pag bibigyan ka munang magbayad ng balance within the said period, 1 month for every year of payment. Okay? And additional 30 days from notice of cancellation. But if the buyer paid less than 2 years, ang ibibigay lang po sa iyo ay grace period na 60 days. Okay? And from the 60-day period, kunyari January yung last payment mo, okay, tapos nag-default ka na from January, so February defaulted ka, 60 days, February, March. Okay, so meron kang hanggang March para magbayad. Okay, nag-default ka na ng advance payment mo, so 60 days. Then merong 30-day notice of cancellation before final cancellation. So hindi ka pa rin nagbayad for the 60-day period, you will be given a notice of cancellation. And that from that day ng notice of cancellation, magbilang ka ng 30 days, pwede mo pa rin bayaran with interest naman. Okay, the buyer can still pay within the 30-day period with interest. Failure po na pagbayad doon sa 30-day period na yan, final cancellation na po. Okay? Unlike dati class, siyempre,
magte-take advantage yung mga creditor. O hindi ka na nakapagbayad, makapagbayad ka pa ba? O ngayon, hindi ka makapagbayad, then ifo-foreclose na namin to. Ifo-forfeit na namin yung mga ibinayad mo. Okay? So ngayon dito hindi. Pag at least 2 years, may babalik sa'yo. Kapag less than 2 years, minimal lang na bayad mo, pasensyaan tayo, bibigyan ka lang namin ng, kumbaga, period or year kung kailan ka, or rather months kung kailan ka pwedeng magbayad without interest at additional 30 days from notice of cancellation with interest. So Maceda law in the Philippines applies to the purchaser of real property in installment when the purchase becomes canceled by delinquency in payment. So remedies, ito po, i-summarize lang po natin. No? If the buyer has paid less than 2 years, the buyer has the right to continue his payment with grace period of 60 days from the date of installment. Failure of the buyer to pay within the GP, the seller may cancel the contract after 30 days from the receipt of the buyer of what? Notice of cancellation or demand for rescission by notarial act. So pag nakatanggap na po yung buyer ng notice of cancellation, may 30 days pa siya para magbayad. So steps, what are the steps? First, grant the buyer the 60-day grace periods. Ito po ay step kapag less than 2 years ang payment. From the date the installment is due, if the buyer pays, then continue the contract. If the buyer failed to pay, then issue a notice of cancellation. So ibig sabihin kapag less than 2 years, okay, less than 2 years, yan, you have the option so we have here 2 years class, no? Less than 2 years, bibigyan ka muna class ng 60-day GP, no? 60-day GP. Okay? Ngayon, ikaw ba ay nagbayad o hindi? Kung hindi pa, may 30-day okay, period ka ulit, pero ito with interest. Ayan. Okay? So ikaw ba ay nagbayad? That's good. Okay? Ibig sabihin, hindi makakancel yung iyong purchase at hindi mo ibabalik. Wala pong cancellation. Pag hindi ka nakapagbayad, then you will be granted 30-day period with interest. No? Ngayon, nakapagbayad ka ba? If the answer is yes, okay, wala pong cancellation. Pero kung hindi ka pa rin nakapagbayad, then okay, the seller now may cancel the contract. So meron na pong cancellation. Okay, final cancellation. So ito po yung steps natin, no? Kapag ka naman more than 2 years, ito po ang ating discussion dyan. Okay? If the buyer has already paid at least 2 years installment payment, the buyer has the right to continue the unpaid installment due without additional interest, provided that the buyer must pay within the GP. Okay? And the GP is 1 month for every 1 year installment. The buyer has the right to opt for refund. Sabihin, hindi ko nababayaran, magre-refund na po ako. Ayan. Cancellation and refund. Magkano ang refund? This includes down payment, deposit, option on the contract. So the refund is 50% of the total payments made, TPM, plus additional 5% refund per year after 5th year. Okay? But not to exceed 90% of the total payments made. So ganyan class ha. So ibig sabihin, kapag 2 years, okay, bibigyan ka pa rin ng GP. So may GP. Yan. Which is equivalent to 1:1. 1 month for every year of payment. Okay? Ikaw ba ay nagbayad or ikaw ba ay hindi nagbayad? Yan. Kung ikaw ay nagbayad, okay, that's good, without interest. Okay? Kung ikaw naman ay hindi nagbayad, okay, mabibigyan ka pa ng 30-day period from the notice of cancellation para magbayad with interest. Okay? With
interest. Ayan. Ang tanong, nakapagbayad ka ba? If oo, okay, edi ibig sabihin, you have to continue. Diba? So, valid pa rin at i-continue mo yung ating kontrata. Pero pag hindi ka nakapagbayad, then ang mangyayari po dyan ay FC, Final Cancellation. So, ganyan po. No? Ngayon, sa final cancellation na ito, meron ka namang cash surrender value, which is equivalent to 50% of the total payments made, plus additional 5% per year after 5th year, but it shall not exceed 90% of the total payments made. So yan class ha. Tinatanong po ito no sa board exam. Ngayon, kung hindi po pala covered ang commercial building, then merong PD 957, sale of subdivision and condominium. Okay? Now, mahaba po yung batas na ito. Nilift natin yung importanteng portion ng batas, pertaining to the non-forfeiture of payment clause and in relation to the so-called RIBPA or RA 6552. So dito class, under Section 23, the non-forfeiture of payment provides that no installment made by the buyer in subdivision or condominium project for lot or unit he contracted to buy shall be forfeited. Wala pong mafo-forfeit. Okay? In favor of the owner or developer, yung gumawa ng building. When the buyer, after due notice of the owner or developer, desist from further payment due to failure of the owner or developer to develop the subdivision or condominium project according to the approved plans or within the time limit complying with the same. So ibig sabihin class, yung buyer has the option to be reimbursed the total amount paid. Ibig sabihin hindi lang po cash surrender value ang ibibigay sa kanya, including amortization interest but excluding delinquency interest, with interest thereon at legal rate. And at this point, 6% ang legal rate natin per annum. So non-forfeiture clause, no? Kapag pala class, ang dahilan kung bakit hindi siya nakapagbayad, so ito po yung buyer, no? Ayan. Ikaw ba ay nakapagbayad? Hindi. Bakit hindi ka nakapagbayad? Sino ang may kasalanan? Hindi ako nakapagbayad dahil nag-desist ako. Ayan. Ibig sabihin, decision ko na hindi ako magbayad. Ha? Bakit ayaw mo magbayad? Wala ka bang pambayad? Meron. Ayaw ko lang magbayad. Yan. Bakit? Anong dahilan? Ang dahilan ay dahil sa failure of the owner or developer to finish the project based on the approved plans. Yan. Yung plano po ay ito yung unit. 30 square meters. Ngayon, doon ako nag-agree at yun yung binili ko. But ngayon, naging 25 na lang. Dati ang nasa plano, 25 story building, but ngayon, 10 story na lang. So, failure of the developer owner to complete the project according to the approved plan and also within the time. Remember yung FAT, failure, approve, plan, and time. Kapag ganyan class, kaya hindi ka nagbayad, buyer, ano ang iyong remedy? Total amount paid ay kailangan mong i-refund. So this is refund of the total amount paid. Hindi lang po cash surrender value. Okay? Pero pag hindi ka nakapagbayad dahil wala ka ng pondo, no sufficient fund, di ba? Para sa bouncing check, no?
wala kang sufficient fund, kaya hindi ka nakapagbayad, then anong gagawin? According to Section 24, apply RA 6552. Okay, yan lang po sinasabi ng Section 24, apply RA 6552 or the Realty Installment Buyers Protection Act, RIBPA. Ito po yun, no? Yan. Failure to pay installment, the rights of the buyer in the event of his failure to pay installment due for reason other than the failure of the owner or developer to develop the project shall be governed by RA 6552. Yan po yung tinatawag nating at least 2 years or less than 2 years. Kapag less than 2 years, bibigyan ng grace period na 60 days, okay, to pay without interest. If the buyer failed to pay within 60 days without interest, then he shall be granted or given a notice of cancellation. From the notice, bilang po ulit tayo ng 30 days within that period, the buyer can still pay with interest. Okay? Failure to pay within that period, final cancellation will now be given. But if the buyer already paid at least 2 years, okay, then the buyer shall have a grace period of 1 month for every year of payment. So kung 5 years po siya nagbayad, meron pa siyang 5 months to pay. And this period shall only be allowed once every 5 years. Now, kung hindi pa rin siya makapagbayad within that period, okay, meron pa siyang 30 days from notice of cancellation to pay with interest. Okay? Pag nagbayad siya with interest, that's good. Continue. Pag hindi pa rin siya nakapagbayad, class, then, okay, the said buyer shall receive a cash surrender value, not the total amount paid, unlike in PD 957, but a cash surrender value of 50% of the total payments made plus 5% for every payment, okay? Every year, I should say, after 5th year. Okay? So kung 6th year na siya, 55, 7th year, 60, 8th year, 65%. Not to exceed, okay, 90% of the total payments made. So ganyan po ang ating RA 6552 in connection with PD 957. Okay? So where the transaction or contract was entered into prior to RA 6552 on August 26, 1972. So this Republic Act 1972 pa po, no? What will be the remedy? The defaulting buyer shall be entitled to corresponding refund based on the installment paid after the effectivity of the law. So total refund po kapag ka after the effectivity, okay, meron pa siyang binabayaran. In the absence of any provision in the contract to the contrary. Okay, this ends our discussion, okay, on the first part of law on sales, okay, particularly Recto Law, Maceda Law, and PD 957.